kulay ko magpupuri sa'yo. Bilang sa awit kong ito, kundi sa buhay ko, alay ko sa'yo. Yes, Lord, itaas natin ang ating Diyos sa ating mga buhay. Panginoon, yes, God, narito ang puso kong bukas. Ba't ako maglilihim sa'yo? Hallelujah. Batid mo ang lahat sa buhay ko, kaluluwa ko. Yes, Lord, laging magpupuri sa'yo. Amen. Hallelujah, Jesus. Ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. For the last time, Lord, Panginoon, hallelujah. Panginoon, tanggapin mo ang aming pag-alay ng papuri. Puso kong bukas, ba't ako maglilihim sa'yo? Batid mo ang lahat sa buhay ko, kaluluwa ko. Siya nga po, Diyos, lagi nang naghahanap sa'yo. Ang tanging hangad ng puso ko ay paglingkuran ka. Siya nga po, Diyos, ang tanging hangad ng puso namin. Ang tanging hangad ng puso ko, ang paglingkuran ka. Amen. Isang malakas na palakpakan sa ating kapilang Diyos. Glory to God. Amen. Praise you, Jesus. At siguro po tayo ay sama-samang dumulog sa isang opening prayer na mga kapatid natin na on the way, hoping na makarating sila na walang balakid. At nawa ang patuloy na pag-iingat at patnubay ng Diyos sa bawat isa. Maging saan man naroon ang bawat mga kapatiran, saan man kuya dako sa mga nasa live streaming. Amen. Hindi distansya, walang dahilan, hindi hadlang ang distansya o anumang panahon o anumang sitwasyon. Ang importante yung puso na humaharap sa ating Panginoon. At ang sabi niya, where there is 2 or 3 gathering in His name, ang presence na God, ang presensya ng ating Panginoon, sabi niya, I am in the midst of them. Amen. So this time, tayo po ay dudulog sa Panginoon pagkatapos ng prayer song natin, mga kapatid. Pasasalamat ang aming alay. At Brother Leo, pwede po kayo mag-lead ng opening prayer. Pagkatapos ng awitin po natin, pagkatapos ng isang prayer song po natin. Pasasalamat ang aming alay. Patuloy nating itaas at purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa oras na ito. Amen. Salamat na lang. At kanina ba o kahapon po kanina ba yung cancel ng mga estudyante, mga lahat ng paaralan dahil sa lindol? Kahapon. Sa sobrang abala ng isip ko, hindi ko na alam kung ngayon lang o kahapon, ang bilis ng araw. Pero salamat sa Panginoon,
talagang ang panahon po natin ay very crucial ba? Alam niyo yun, unexpected talaga yung mga bagay-bagay na pinapaintulot ng Panginoon. Pero I believe naman na all things work together for good. Siguro mga paraan ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito para ikwikan. O alam niyo yon, i-revive ang bawat mga anak niya na halos nagsisway or nanlalamig. Kasi prediction or prophecy po ng Matthew chapter 24, dahil sa pagsagana ng maraming kasamaan. So alam naman na po natin yung kasamaan na nasa paligid kung paano kumikilos. Sabi ng Bible, marami ang pag-ibig nila ay manlalamig. Amen. So, it is written, thus saith the Lord, na ganito po yung sitwasyon. Kaya sabi ng Bible, laging manalangin, Luke chapter 18 verse 1, upang huwag manglupaypay. Prayer, always pray in the Lord para huwag manghina at huwag matangahin ng agos ng sanlibutan. So, salamat sa ating Diyos. Brother Leo, after ng isang prayer song natin, pasasalamat ang aming alay. Hallelujah, Jesus. Amen. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat, alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. For the last time, sa iyo namin niaalay. Sa iyo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin, yes Lord, aawitin, kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Amen. Let us always bow or humble our hearts before God. Tayo po dumulog sa Panginoon. Brother Leo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Ama, kami nagpupurit, nagpapasalamat po sa gabing ito. Salamat sa kalakasan at buhay na pinagkakalob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat din sa iyong nubay at pag-iingat na dinakaw niyo muli, Panginoon, ang bawat isa sa lugar na ito, sa midweek service po namin, Panginoon, na kayo'y aming papurihan at makinig na yung mga salita muli, Panginoon. Dalahin din po namin, Ama, ang yung mga kapatid po namin na paparit pa po sa lugar na ito, Lord. Ingatan niyo din po sila, Panginoon. At kayo nawa, Panginoon Diyos, ang sumama po sa amin sa gabing ito, Lord, mula sa aming pag-aawitan. Itaas ang iyong pangalan, Panginoon.
at magpasalamat sa lahat ng bagay na ginawa niyo sa bawat isa sa amin sa nagdang mga araw, Panginoon. Lalong-lalo na sa pakikinig ng iyong mga silita po, Panginoon. Kayo nawaan siyang magbigay po sa amin ng tamang kapahayagan, Panginoon. At buksan ang aming puso't isipan, Lord, na muli, hallelujah, marinig po namin ang salita ng iyong buhay, Panginoon, na ito'y nagsisilbi, O Diyos, na siyang pagkain ng aming kaluluwa, na siyang pangako niyo, Panginoon, na bagay na ito'y magbabago sa aming katawan, Panginoon. Hindi po ito magiging halimbawa na isang magic, kundi, Lord God, ang bawat salita niyo, tataglay ng buhay, kapangyarihan, na kami iyong babaguhin, Panginoon. Tinatas ka namin, Ama, sa gabing ito, Panginoon, at ibinabalik ang kaluwalhatian po sa inyo. In Jesus Christ's name, Amen. Praise Jesus. God bless po, Brother Leo. Patuloy po nating itaas at purihin ang ating dakilang Diyos. Pwede pong awitin pa po natin ang isang English song po natin, You Deserve the Glory. Hallelujah, Jesus. Amen. Hallelujah. Continue to invite the presence ni God sa ating pong, hindi lang sa buhay po natin, sa ating kalagitnaan o sa presensya ng Diyos na patuloy na ang anointing ay patuloy na pumuspos sa bawat puso at kaluluwa natin. Amen. Yes, Lord. This is your glory and the honor, for we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor, for we lift our hands in worship as we magnify your name. For you are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else but you. Amen. You deserve the glory and the honor, for we will lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor, for we lift our hands in worship as we magnify your name. For you are great, you do miracles so great. There's no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else but you. There is no one else but you. There is no one else. Yes, God. There is no one else but you. Amen. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise you, Jesus. Agpaiso ko kabsat. Totoo po mga kapatid na sa biyaya ng Panginoon, ang dakilang plano at layunin ng Lord, ipinahayag na sa atin, ni-reveal na ng Diyos. At masasabi natin, there is no one else like God. Ang kabutihan at amazing grace ng Diyos, could we imagine?
We are the blessed, Amen. chosen, elected in these last days. Yes. Amen. Praise the Lord. Minsan, ang hirap unawain, nagiging controversial issue ang once a son is always a son forever. Once a saved is always saved forever. Yung iba ayaw matanggap. Pero yun, ano po, Pastor Saldi? Baptist or Calvinism? Pero sa totoo lang, sinasabi ng banal na kasulatan, may mga tao talaga na itinalaga na predestinado na ng Diyos to begin with, anuman sitwasyon, anumang circumstansya, mayroon na talagang mga tinawag ng Diyos sa kanyang programa na Yes, pinakabiyaya, pinakamataas na antas ng biyaya ng Diyos, at yun yung bride, ang nubya ni Kristo. Before the foundation of this world, they are called, chosen by the grace of God. Amen. Amen. Pero kung minsan, sabi ng Bible, ligtas kayo kung matyaganin yung iingatan ang pananampalataya at ang salita o ibanghilyong ipinangaral ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Pero salamat sa Panginoon, sa bride is bride forever in eternity to begin with. Mula pa, bago itatag ang simula, ang bride, sabi ng banal na kasulatan, nandun na sa kanyang presensya. Amen. Amen. So salamat sa Panginoon. So awitin nga po natin na isang masiglang awitin, sister. Pwede ba yung nasa songbook natin? Wait, nandito sa isip ko, hindi ko na may bigkas. Sandali lang. Lord, lift me up. Tama ba yun? And let me stand. Higher ground. It is at a higher ground. Kasi sabi ko ni Angel of God doon kay Revelation ni John, John, come up higher. I will show you things which is to come. So maliban na mataas ang antas ng isang level of spiritual situation ng bawat isa, never na ihahayag, i-reveal ng Diyos yung mga bagay-bagay. Amen. Higit sa lahat, yung kanyang presente. Sabi ng Bible, I will show you the things which is the past, the present, and the future. Sabi ng Bible. Yan po yung tinatawag po natin na faith or revelation na pagsamba na gaya ni Abel. Amen. Purihin ang Panginoon. Samahan niyo po ako, mga kapatid. Ipalagpak lang po natin ang ating mga kamay. Pwede naman magpuri at itaas natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hallelujah. I'm praising on, yes, Lord, the upward way. Yes, oh, hallelujah. Heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. Lord, plant my faith on higher ground. Lord, lift me up, amen, and let me stand by faith on heaven, stable land, a higher place. Yes, Lord, that I have found. Lord, my faith on higher ground. Once again, heart has no desire to stay. Sana yun, bride, amen. We'll rise above and first dismay, though some may dwell where disabound. My prayer, my aim is higher ground. Thank you, Lord. Lord, lift me up. Yes, Lord. Hallelujah. And let me stand by faith on heaven. Yes, Lord, untable land, 'a higher place.
found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to skill. I want to skill. Yes, Lord. The utmost height and catch a gleam. Glory, oh glory bright. But still I'll pray. Yes, amen. Heaven I found. Lord, lead me on higher ground. For the last time, sabay po tayo. Lift me up, amen. Yes, Lord. And let me stand by faith on heaven's table land, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher. Lord, plant my faith. Lord, plant my faith on higher ground. Yes, Lord. Praise God. Amen. Sige, makaupo na po tayo munang lahat, mga kapatid. Amen. Praise So, ang Diyos ang napapurihan at nalulhati sa mga awitan natin sa gabing ito para sa Panginoong Diyos. Amen. Ibigay naman natin po ang pagkakataon sa mayroong nililid ng Lord para magkapagbahagi naman ng inspirasyon or blessings na pinagkakaloob ng Lord sa bawat sandali, in every day, the whole week again. Gamiyaman kami ni Sister Marisa. Sabi ko po na pagkakataon na ito na ang face-to-face fellowship po ay, sabi ko po nung nakaraan, ay biblically na very, very important o napaka-importanting bahagi sa buhay Kristiyano ang physical fellowship. Amen. Amo tayo mo't kakabsat. Hindi tayo pakunwari. Pag tayo walang fellowship talaga, parang nadadrain tayo. Alam niyo yun? Kasi lang ka nga na magmagaan no daduma, mga nayo. Kasi lang no daduma, no, dati kaya mo nga i-overcome, nagrigat tayo ng lasatan. Ang hirap po nating lagpasan. Pero alam natin na ang presensya ng Lord, sabi niya, kung saan may 2 o 3 nagkakatifon sa physical fellowship. Actually, hindi naman, kahit naman sana sa live streaming mga kapatid, pero alam naman po natin mga kapatid na ibang-iba talaga ang presence ni God na atin pong na-experience pag sa ganitong nandito po tayo sa mga natural or spiritual atmosphere sa pamamagitan ng face-to-face fellowship. Amen. Pero ang Word of God, saan naman dako, sabi ng Bible, napaka-powerful siya. Kayang pasukin ang mga, alam niyo yun, kasakasuhan, kaibuturan ng kalooban ng tao, maging sa isip at utak, sabi ng Bible, maging sa bone marrow. Ang Word of God, pinaka-the best na instrumento ng Panginoon para yon ang magiging kapangyarihan para ang bawat isa ay patuloy na imolde. O alam niyo yon, patuloy na sakdalin at banalin ang buhay ng bawat isa sa atin. Kasi hindi naman talaga natin kaya ito. Amen? Ang daming failure natin, ang daming mistakes and error. Pero salamat sa Panginoon, yung unbelief, yun yung sabi ng Bible na kasalanan na nagdudulot ng kamatayan o separation from God. Yun ang sabi ng Bible sa 1 John 3:9, wala ito sa bawat isang born of God. They are not committed sin to begin with. Amen. Kasi nagriga nga awatin nga katarusan. Ang hirap unawain, pero yun talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. So God bless us all. Sino po ang nililid ng Lord? Makapagbahagi ng anumang bahagi sa gawain sa gabing ito para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah.
Purihin ang ating Panginoon. Kung Sister Sarah, pakilagay ngayong this is my desire. Oh, this is my desire. Praise you, Jesus. Habang inihahanda ng Lord ang ating kapatid para sa breaking of the word, amen, one of the most important sa fellowship ay ang spiritual foods ng ating mga kaluluwa. Amen. Of course, gusto lang ng Diyos na mailuwalhati, mataas sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung napakahiwaga ang paglikha ng Diyos sa tao, hindi naman tayo gaya ng robot, Brother Leo, na kayang i-remote control lang ng Diyos automatically. Mayroon naman ibinigay kasi sa atin na free moral agency. Sabi ng propeta na actually biblical naman yun na sinabi ni David na delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Hindi niya pwedeng i-bless o patuloy na gawan ng kabutihan kung ang puso ng tao naman, sabi ng Bible, walang paghangad na ito ay pagpalain. Amen. Of course, spiritually speaking, lahat ng mga bagay na ito. So tayo pong lahat ay tumayo habang inihanda na po natin ang ating puso para sa gawain paghayag ng salita ng Diyos. Mamaya na po siguro yung closing giving natin, kung pwede naman purihin ang ating Panginoong Diyos. Amen. This is my desire to honor you. Siya nga po. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All I have within, I worship. Lord, I give you my heart. Lord, I gave you my heart. I gave you my soul. Amen. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. For the last time, Lord, I give you my heart. I gave you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord. Manatili po tayo sa atin pong pagkakatayo in reverence at bilang paggalang sa pagdadako po natin sa breaking of the Word of God. May I ask now, Brother Ira, purihin ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At ako po ay nakagalak dahil muli ay tayo po ay nagkita-kita muli
sa gabing ito, sa ating midweek service. Amen. At bago po ang lahat, bago po tayo mag-umpisa ay nais ko pong hilingin na tayo po dumulog sa ating Panginoon sa gabing ito at ating panalangin ang gawain na ito. Amen. Lord Jesus, Ama, maraming salamat po muli, Lord, sa gabing ito na inyo pong pinagkalob sa amin. Maraming pong salamat sa magandang panahon muli, panahon na inyo pong binigay, bagamat ang aming panahon ngayon ay medyo hindi maintindihan panahon, umulan, umaraw, lumindol o pumutok ang bulkan, pero higit sa lahat kami pa rin po ay sasamba sa inyo, Pan Lord, at hihingi ng higit na lakas upang kami po ay patuloy na maglakbay sa lupang ito at kami ay patuloy na magkaroon ng sapat na kalakasan. Amen. Upang ang inyong salita ay patuloy na mamuhay sa amin at habang hindi pa po kayo dumarating ay panatilihin niyo po kaming malakas, Panginoon, sa mga susunod na araw, Lord. At Lord, muli sa gabing ito, kayo po ang siyang magsalita sa amin sa gabing ito. Gamitin niyo po ako, Lord. Ako po lamang ay isang ordinaryong tao, Lord. Ngunit sa inyong salita, Lord, kaming lahat ay nagiging isang higit pa sa isang tao, Lord Jesus. Sapagkat ang inyong salita lamang, Panginoon, ang siyang bumubuo sa amin at siyang nananahan sa amin na ang inyong salita, ang inyong imahe ang siyang nagpapakita sa amin ng higit na kapahayagan, O Lord Jesus. At Lord, muli sa gabing ito, sa aming munting pag-aaral ng inyong salita, ay hindi po kaming bigyan ng expectation, Pan Lord. Naway ang mga pangailangan ng aming mga kapatid ay mapunan, Pan Lord. At Lord, muli sa gabing ito, hinihingi po namin ang lahat ng papurit pasasalamat sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. At magandang gabi po muli. At atin na pong bukas ang ating banal na kasulatan, mga kapatid, sa Book of John, chapter 4, verse 13 to 14. Amen. At sabi po niya dito, mga kapatid, Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again, but whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Amen. Alam po natin, ang scripture na ito, mga kapatid, ay tungkol sa babaeng Samaritan na kanyang nasumpungan ng ating Panginoong Jesus sa balon. Amen. Sapagkat ang ating Panginoon ay naglakbay ng napakalayo kasama ang kanyang mga disipulo, at habang ang kanyang mga disipulo ay pumunta sa bayan upang mamili ng karne, kanilang kakainin, ang ating Panginoon ay namahinga sa tabi ng balon. Amen. So bakit nga ba sa tabi ng balon namahinga ang ating Panginoon? Sapagkat dito sa balon na ito ay meron siyang inaabangan na babae, mga kapatid, na once na kanyang inahayag ang kanyang salita ay ito ay tatanggapin ng buong buo ng babaeng ito. Amen. At maraming salamat sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay makakaupo na, mga kapatid. Amen. At kung hindi nyo po, kung naalala nyo pa po, ay minsan nakapag-share po ako ng tungkol sa living water. Amen. Yung bukal ng buhay, which is our Lord Jesus Christ. At nasama ko po ito, ang babaeng Samaritan na ito. Amen. Na alam natin na siya ay kumuha o pumunta sa balon upang mag-igib ng tubig. Ngunit, ibang klaseng tubig ang kanyang natanggap nung kanyang nasumpungan ng ating Panginoon. Amen. Makakita po natin dito. Amen. At nais ko pong pamagatan ang ating munting pag-aaral sa gamito na thirsting for God. Amen. Tayo'y nauhaw sa ating Panginoon. Amen. At
naway, palagi tayong nauuhaw, amen, sa kanyang salita. Amen. Huwag tayong mauhaw sa ibang bagay o sa ibang mga bagay dito sa buong sa mundo, sapagkat itong kauhawan na ito ay mapupunan lamang sa ating sarili pansamantala. Ngunit ang kauhawan na ating masusumpungan sa ating Panginoon ay magdadala sa atin ng buhay na walang hanggan. In short, hindi na tayo mauhaw pang muli sa mga bagay dito sa mundo. Amen. So, sabi po dito, in the Bible, thirst is often a metaphor, or ibig sabihin niya, maraming pinaghahalintulad ang thirst, o merong pagkahalintulad ang kauhawan, ayon sa Biblia. At isa na dito ang, ibig sabihin niya is, it is for deep spiritual need. Amen. Spiritual speaking, kinakailangan natin ng kauhawan spiritually, o meron tayong kauhawan spiritually, desire or dependence on God sa ating Panginoon. Ang ating kauhawan spiritually ay tumutukoy sa ating Panginoon. Amen. Sa pangangailangan natin sa Kanya sa ating buhay. Amen. Just as physical thirst, sabi niya, signals a need for water. Amen. Dalawang uri ng kauhawan ang meron tayo, mga kapatid. Yung physical thirst, sabi niya dito, at yung spiritual thirst. Amen. So, sabi dito sa unang paragraph, spiritual thirst needs dependence on God. Kailangan natin ng ating Panginoon sa ating spiritual na buhay. At sa isa naman, physical thirst points to a person's need, it is kailangan ng katawan natin, yung katawang lupa natin. Amen. At sabi dito sa pangalawa, spiritual thirst points to a person's need for God's presence. Amen. Kailangan ng katawan natin ang presensya ng ating Panginoon, ang katotohanan, the truth, righteousness, and salvation, kaligtasan. Amen. At ayun nga mga kapatid, physical thirst, amen, ang ating laman, unang-una sa lahat, kinakailangan natin uminom ng tubig. Diba? So, araw-araw, kailangan natin uminom ng tubig, pero at the end of the day, or sa kinabukasan, mauhaw ulit tayo. Amen? Sapagkat ang katawan nating ito ay mayroong hangganan. Amen. Hindi tulad nung spiritual na katawan natin, mga kapatid, once na na-receive natin yung tubig mula sa ating Panginoon, yung salita, yung word, amen, ang ating kauhawaan ay patuloy na mapupunuan. Although meron pa ring times na tayo'y mauhaw sa salita, ngunit once na ito ay mapunan sa pamamagitan ng fellowship, pagdalo ng gawain at pakinig ng kanyang salita, ito ay matagal muli na makakabusog sa ating spiritual na buhay. Amen? At sabi nga ni Brother Branham sa message niyang Thirst, now we find God gives the control tower to you. Amen. To give to you the things that you need. Amen. Binigyan tayo ng ating Panginoon ng kalayaan para mamili. Amen. Yung control tower, sabi niya, sa sarili natin. So, meron tayong choice. Diba? Now, the control tower in you is what directs you. So, yung choice natin, ayun yung way kung paano natin pipiliin sa ating sarili kung saan tayo direksyon na mapupunta. Amen. And this thirst runs into this control tower. So, meron sa control tower na ito, andun yung kauhawan. So, sabi nga niya dito, meron tayong dalawang uri ng thirst at meron tayong dalawang uri ng choices. Amen. It's either pumunta tayo sa direksyon na makamundo o direksyon ng spiritual. Amen. So, isipin natin dalawang daan. Amen.
yung direksyon papunta sa kamunduhan, direksyon papunta sa espiritual. So, sa paglalakbay na yan, andyan palagi yung kauhawan. Amen, yung thirst. And yung control tower, yung sarili natin, yung espiritu natin, siya yung nagde-decide. O tayo mismo. Amen? So, tuloy natin. And tells you what you have need of, spiritually speaking, the control tower in the body and in the soul. Amen. So, yung kauhawan natin, mamimili lang tayo kung pang physical o pang spiritual. Amen, na kauhawan. Sapagkat dalawa lang, isa lang ating pwedeng piliin. Amen, di ba po ba? Kung tayo uhaw sa kamunduhan o uhaw sa spiritual. Amen? Now, sabi niya dito, the control tower, there is a control tower in the body that tells you the need that's needed in your body. And it's brought to you by thirst. Amen. Also, there is a control tower in your soul that tells you the spiritual things that you have need of. Something in your spirit, and you by this can tell what kind of life is controlling you. Amen. So, nabasa natin dito mga kapatid na kung ano man yung dalawang parte ng buhay natin, o kung ano man yung pipili natin, kung yung katawang lupa natin o spiritual na katawan natin ang ating painumin, dito malalaman kung anong klaseng buhay meron tayo. Di po ba? Kung ang physical na katawan natin ay patuloy na umiinom o kumakain sa mga kamunduhan, magawaing kamunduhan, amen, sa social media, sa mga fake news, amen, sa negativity dyan sa labas, ganun din ang kalalabasan ng buhay natin. Amen. Instead na, kung ito noon natin ang ating kauhawan sa salita, amen, ito ay patuloy na magtuturo sa atin ng kalakasan. Amen? Positive. Diba? Kahit na anong bagyo, anong pagsubok ang dumaan sa atin, tayo ay panahanan ng salita, at ang ating kauhawan sa salita ay nagsisilbing lakas natin, mga kapatid. Amen. Okay lang na medyo manghina yung physical na katawan natin, hindi pa rin natin ito pwedeng pabayaan sapagkat dito rin tayo kumukuha ng lakas para umawit sa Kanya, magpuri, umaten ng gawain. Pero higit sa lahat, mas kailangan nating i-prioritize yung ating spiritual na buhay, spiritual na katawan. Amen? Kailangan nating palaging, kung ang katawan nating lupa ay palagi nating pinapakain, di ba po ba? 3 times a day, minsan 5 times a day. Amen? Dapat ganun din ang ating spiritual na katawan. Amen? Sapagkat, sabi nga sa illustration ni Brother Branham, yung dalawang klase ng spirit, yung dove or yung raven, kung alin man sa kanilang ating pinapakain, ayun ang lumalakas, mas lumalakas. Amen? Ganun din dito sa ating katawan, sa ating control tower. Amen? Kung saan tayo mas nauuhaw, yun ang mas na nakikita sa ating buhay. Amen? Kung tayo ay nauuhaw sa pera o nauuhaw man tayo sa kasikatan, amen? Ang kalalabasan natin maging mukhang pera din tayo, mukhang pera, mukhang gusto natin, lagi tayong nakikilala o nababanggit ang ating pangalan, doon tayo mapapadpad. Which is, alam natin na ang daan na yon ay tutuloy sa atin sa kapahamakan. Amen. Pero kung tayo'y uhaw palagi sa salita, amen, dito, hindi tayo manghihina. Amen. Sapagkat alam natin kung sino ang nananahan sa atin, sino ang nagpapakain spiritually, at the end of the day, yung paghihirap natin o pagtsatsaga sa salita, amen, sa pakikinig, amen, ay magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. At sabi nga ni Haring David sa mensahe niyang Psalms 42, chapter 42 verse 1 to 2, sabi nga dito,
As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. So tayo inahilon tulad ni Haring David sa isang deer. Diba? Sa mga ibang translation ng Bible, mababasa natin as the deer panted for. So, heart, nung sinerch ko kung anong ibig sabihin ng heart, mga kapatid, ito ay klase ng deer, but it is a male mature deer. Amen. So, tayo ay isang mature na anak ng Panginoon, mature Christian. So, pantet means, sabi niya dito, pantet means deep longing, or it is a frequently used to express an intense, desperate craving. Amen. Kumbaga, yung uhaw mo ay hindi lang basta uhaw, as in uhaw na uhaw. Amen. Hindi halin tulad tayo ni Haring David, o sabi nga dito ni Haring David sa kanyang sinulat na siya ay lubos na nauhaw. Amen. Sa ating Panginoon, ang kanyang kaluluwa. Amen. So sa verse 2, sabi niya, my soul thirsteth for God, for the living God. Amen. Hindi lang basta God, mga kapatid, the living God, which is sinabi ni Lord Jesus Christ dun sa John chapter 4 na it is a water springing. Amen. So binigyan tayo ng ating panahon ng mensahe sa panahon natin ito, which is the water, continuous water. Amen. Or continuous water springing o flowing water. Ganyan. Na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya sabi din dito, water brooks, ibig sabihin, it is a kind of bodies of water. Parang ilog siya pero maliit lang. It is a stream or batis na continuous pa rin ang flowing. Amen? Diba? Ganun ang ating mensahe sa panahon natin ito, mga kapatid. Continuous pa rin na kumikilos ang ating panahon, continuous, tuloy pa rin kung ano yung mensahe o binigay na mensahe ni Brother Branham sa atin. Amen? Di ba marami pang prophecy si Brother Branham na hindi pa natutupad. So, sa ating mga fivefold ministry, patuloy pa rin na kumikilos ang ating Panginoon. Amen? Which is the water brooks. Amen? The fountain of life na kailangan natin. So, sabi dito ni David na kailangan natin ng ating kaluluwa ay patuloy na maging uhaw sa kasalita. Amen. Sapagkat ito ang magpapawi sa atin ng kauhawan. Amen. At yung paglalakbay natin dito sa lupa ay patuloy na mag-move forward. Amen. At hindi tayo datnan sa kalagitnaan ng ating pagsubok na nangihina. Amen. Sapagkat, di ba kung isipin nyo mga kapatid, ang isang usa, once na hindi siya makahanap ng mainumang tubig, siya ay manghihina sa loob ng kagubatan. At doon yung time, mga kapatid, na may mga predator. Amen? It's either lion, tiger. Amen? Doon nagmamasid ang kaaway, mga kapatid. Makikita niya sa isang hayop kung ito ay nanghihina ba. Amen? Kaya kapag nakita niya ito nanghihina, doon siya kukuha ng pagkakataon upang silahin yung hayop na yun. Ganon din tayo mga kapatid. Kung hindi tayo nakakahanap ng salita o kung hindi tayo parating nakikinig ng salita, nag-aaral ng kanyang Biblia, nananalangin, doon mas kumikilos ang kaaway, mga kapatid. Amen. Di ba sabi ko nga sa inyo, dapat alam natin kung saang daan ang ating pipiliin. Kung ang daan natin ay sa kamunduhan, walang salita doon ng ating Panginoon. Walang tubig tayong maiinom. Anong kalalabasan? Tayo'y manghihina. Amen. At doon, sumusunod ang kaaway. Doon siya makakita ng pagkakataon upang tayo ay
hulihin. Amen. At once na tayo nahuli, mahirap na tayong makabalik muli. O mahirap na tayong makaahon uli. Amen. Hindi tulad na yung kung ang pinili nating daan, mga kapatid, ay yung daan ng salita. Amen. Yung spiritual na buhay natin ang ating patuloy na pinapakain at pinapainom ng salita ng ating Panginoon. Kahit na anong habol ng kaaway sa atin yan, hindi tayo mahuhuli. Bakit? Kasi palagi tayong napupunan ng tubig, napapakain ng kanyang salita, at palagi tayong may lakas. Amen? Kahit anong habol sa atin ng kaaway mga kapatid, kung palagi tayong umiinom, kumakain ng salita ng ating Panginoon, hindi niya tayo mahuhuli. Mahuli niya man tayo, pero hindi tayo manghihina. Kaya nating lumaban sa Kanya. Amen? Yun ang kahalagahan, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon. Lalo-lalo na ang pagdalo ng gawain, ang pananalangin. Amen? Yung mga palagi nating ginagawa. Amen? I know, lahat tayo guilty kasi sa loob ng ilang araw, ang dami nating ginagawa, trabaho, sa school. Amen? Minsan, nakakaligtaan natin. Pero, mga kapatid, kahit ganun pa man, sikapin pa rin nating alalahanin ng ating Panginoon. Amen? Kahit magkaroon tayo ng kaunting oras sa Kanya. Amen? Kahit 15 minutes na pananalangin, pagbabasa ng Kanyang salita. Amen? Alam ko, guilty tayo lahat doon, mga kapatid, kasi lalo-lalo na ngayon, sobrang tutok tayo sa ating mga cellphone. Amen? Kung hindi cellphone, computers, o TV. Amen? Minsan uubos na talaga yung oras natin sa mga bagay-bagay sa social media. Amen? At ano ang nakukuha natin doon, mga kapatid? May nakukuha ba tayong mabuti doon? Parang halos karamihan ng nakukuha natin doon mga negativity. Di po ba? Andun yung mga krimen, mga patayan, mga bagyo, ganyan. Di ba? So, kapag tayo patuloy na nagfo-focus doon sa mga bagay na yun, mga kapatid, yung mga makamundong bagay, ay pakiramdam natin tayo parang natatakot. Di po ba? Kasi, hindi yun yung will ni Lord na ating kainin o ating pagtuunan ng pansin. Amen? Kasi kung ano yung nakikita natin sa social media, parang mindset na natin na, ganito, parang isipin na natin yung kabuhayan natin, yung buhay natin, pamilya natin, ganyan. Pero, minsan sa mga bagay na yun, tayo ay nababalot ng takot. Amen? Yun ang isa sa dahilan, isa sa tools ng kaaway. Amen? Na maitanim sa atin. Kumbaga, kung ang kaaway ay isang hunter, amen, yun yung pana niya. Papanain tayo ng fear. Amen? So, ang pain niya sa atin yung mga bagay dito sa mundo na hindi makakatulong sa pag-unlad na ating spiritual na buhay. Amen? So, kailangan nating maging aware, mga kapatid, sa kung ano ating ginagawa. Amen? Bagkus tayo patuloy na mag-focus, amen, sa kanyang salita. Amen? Bigyan natin ng, hanggat maaari, bigyan natin ng sapat na oras ang ating Panginoon. Amen. At tuloy natin, mga kapatid, sabi dito ni Brother Branham sa paragraph 30, when you can see what your desires are, sabi niya, kung ano yung ninanais natin, di ba? Nais nating guminhawa ang ating buhay. Siyempre, kailangan natin pa rin magtrabaho. Amen? Pumasok sa school. Amen? Gawin yung mga gawaing bahay para, siyempre, maging maayos ang ating buhay, ang ating physical na katawan. Then you can tell by that what kind of something that's in you. So, sabi dito ng Brother Branham, kung desire din natin na mabuhay sa salita, amen, patuloy na makinig ng kanyang salita, dumalo sa mga gawain, amen, yun din, sabi niya, ang makikita sa atin, o ang nasa atin, something that's in you.
Amen? That's creating, o gumagawa tayo, sabi dito, this desire that you have. Gumagawa tayo ng ating pagnanasa. Amen? Ng ating hilig. Kung hilig natin magbasa, amen? Meron din tayong choice dyan. Magbasa ng dyaryo o magbasa ng Biblia. Kung hilig nating makinig ng music, amen? It's either Christian songs o mga kanta sa makamundo. At kung hilig naman natin ay manood, di ba? Siyempre, mahilig, alam natin yung Netflix. Di ba? Mahilig tayong manood. So, kung ano yung pinapanood natin, tumatatak sa ating isipan. Amen? Kung ano yung pinapakinggan natin, tumatatak sa ating tenga. At kung ano yung mga nakikita natin, laging ito ay tumatatak sa ating isipan at hindi natin namamalayan ay parang nagagaya natin. Diba? Pero what if ang gawin natin is manood tayo ng salita ng ating Panginoon, preachings, ayan, o makinig ng sermons. Amen? Ano sa tingin nyo ang magiging dulot nito sa ating buhay? Amen? Di ba mas maganda? Amen? Kaya sa panahon na nga natin ito, mga kapatid, ay talagang napaka-tuso na ng kaaway. Amen? Sapagkat andito na sa gadgets natin lahat, na kahit na napopollute na ng kaaway ang isip ng mga tao. Di ba? Alam natin yung mga balita, mga nakaraan, yung mga kabataan. Amen? Sila ay napollute dahil sa impluensya ng kamunduhan, ng kanilang magulang, o ng mga gadgets, mga kapatid. Amen. Kaya sa atin, panahon na ito, mas kailangan natin ng uhaw sa salita, uhaw sa gawain, amen, uhaw sa fellowship. Amen. Sapagkat kung meron tayong palaging kauhawan sa salita, mga kapatid, hindi natin papansinin yung mga bagay dyan sa labas eh. Amen. Kahit na anong mangyari dyan, kahit na umulan, bumagyo, magka-tsunami, pumutok ang bulkan, hindi tayo matatakot. Amen. Dahil alam natin na andito pa yung grace ni Lord. Diba? Lagi tayo nakikinig. Alam natin na andito pa ang ating Panginoon. Kaya bakit tayo matatakot? Di po ba? Ang kailangan lang natin gawin ay syempre, alagaan pa rin natin ang ating kalusugan. Amen, ang ating katawan upang patuloy pa rin itong mapagamit o magamit ng ating Panginoon. Amen. At tuloy natin, sabi niya dito, see, there is a certain thing that you thirst for. And it can tell you in your soul what this desire is. Amen. There is a certain thing, sabi niya. Meron isang bagay na kinakahiligan natin. Sabi dito ni Brother Branham. Kung ano yung nais nating gawin. Kung nais nating mag-basketball o magbasa, ganyan. It can tell you in your soul. Doon makikita kung anong klaseng tao tayo. Kung anong klaseng Kristiyano tayo. Amen? Kung, sabi ko nga kanina, kung ang hilig natin ay pera, magiging tayo, mga negosyante. Diba? Pero, hindi pa rin ito sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Diba? Alam natin na ang mga negosyante, hindi natin alam, minsan may mga may mga dumadaan sa hindi tamang paraan. Amen. May impluwensya din tayo ng mga taong katulad ng mga ganyan. O mga politiko, di ba? Kung hilig natin makinig ng politika o ng balita, ganyan. Tapos madalas natin, nakakarinig tayo ng mga yan. Minsan, napapareact na lang din tayo na kumbaga parang napapasabay tayo doon sa sa balitang 'yon. Amen. Pero kung tayo ay nakikinig naman ng salita ng ating Panginoon ng preachings, amen. Doon natin mapapansin kung gaano kahalaga ang ating Panginoon. Kung sino ang ating Panginoon na nabubuhay. Amen. Sa pakikinig pa lang, mga kapatid, o pagbabasa ng kanyang salita, doon natin mas makikita kung asan na ba tayo? Amen? Diba? Kung
alam natin na malapit na dumating ang ating Panginoon. May mga hindi na maintindihan itong mundo natin. Pero yung binibigay ng ating Panginoon na tubig, yun pa rin ang tubig ng buhay magmula pa nung una, mga kapatid. Amen. Yun yung kailangan nating sundan. Di po ba? Kapag yung may mga taong naglalakbay sa gubat, kapag sila ay nawala, di ba, meron silang sinusundan na isang bodies of water, which is yung ilog. Di ba? Kung asan yung ilog, sabi nila, andun yung may malawak na dagat. Tapos kung asan yung dagat, syempre sa gilid ng dagat, andun yung may mga bahay-bahay, tao, ganyan. So makakasumpong sila ng tulong, kumbaga. So ganun din tayo mga kapatid. Kung ang sinusundan natin ay ang salita ng ating Panginoon, makakasumpong tayo ng kasaganahan. Amen? Ng kalakasan. Amen. Kaya huwag tayong matakot, patuloy tayong sumunod kung asan na ba tayo, asan na yung ilaw, mga kapatid. Yung ilaw ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat patuloy pa rin, tulad nga nasabi sa Biblia na ang Panginoon, ang salita ng Panginoon ay sinamahan niya ang kanyang mga anak magmula pa nung panahon ni Moises. Diba? Yung cloud, yung pillar of cloud, yung fire, amen? Hanggang sa nagkatawang tao ang ating Panginoon at dumating sa ating kapatid, Brother Branham. Hanggang ngayon, siya pa rin yung Diyos na yon, mga kapatid. Amen. Yung Diyos na sinasamba ng mga Israelita noon. Amen. Yung Diyos na ulap, anyong ulap, siya pa rin yung Diyos ngayon na sinasamba nila Moises. Amen. Kaya, why fear, mga kapatid? Alam natin na ang mundong ito ay hindi na maintindihan. Tulad ngayon, ang lakas ng ulan kanina, tas sobrang init, tas ulan, tas init na naman. Kating-kating na yung ilong ko kanina eh. Buti na lang. Bahing ako ng bahing. Tapos, sumunod naman yung lindol. Di ba? Kahapon, lumindol dito sa Pangasinan. Tapos, yung bulkang Kanlaon ba yun? Sa Negros. Yun din, nag-alboroto din yun. So, mga bagay na yun, mga kapatid, ang ano sa tingin nyo ang kailangan nating pagtuunan ng pansin? Yung mga balita na nangyari dyan sa labas, yung mga bagay dyan sa mundo, dito sa mundo, o yung salita ng ating Panginoon. Amen. Saan kaya tayo mas nakakakuha ng lakas? Amen. Kaya kailangan nating alamin, mga kapatid, kung saan tayo kumukuha ng tubig. Amen. Kung saan tayo umiinom. So, tuloy natin. So, sabi niya dito, nagkausap ang babaeng Samaritan na ito at ang ating Panginoon. Amen. At, ayun nga, nakasumpong ang babaeng ito ng tubig. Hindi siya literal na tubig. Amen. Na kanyang nasumpungan sa ating Panginoon. Ito ay yung tubig ng buhay na pangwalang hanggan. Amen. Which is yung kaligtasan na kanyang natanggap. So what happened after the conversation? Sabi niya dito, una, the woman left her water jar and went into town. So iniwan ng babaeng ito ang kanyang sisidlan ng tubig. Amen. Sapagkat alam niya sa sarili niya na yung tubig na kinuha niya sa balon na yun ay hindi makakapag hindi makakapagtawid ng uhaw niya. Amen. Sapagkat ito lamang ay physical na tubig. Amen. Pero nung kanyang nasumpungan ng ating Panginoon, yung tubig na kanyang nasumpungan ay nag-uumapaw. Amen. Bale, simplihan natin mga kapatid. Ang babaeng ito, naghahanap buhay. Sabi natin siya ay katuwang, katulong, ganyan. So siya ay nag-iigib. Nag-iigib siya. So siguro sinasahuran siya nung amo niya. Pero nung once na sumpuan niya ang ating Panginoon, siya ay, kumbaga napagtanto niya na mas kailangan niya pa pala yung salita ng ating Panginoon upang mabuhay. Amen? Sapagkat sa isang tao, nature natin na magmula pa nung panahon ng ating unang magulang, nag-umpisa na tayong magtrabaho. Di po ba?
Sinumpa ang ating unang magulang na magtrabaho. Amen. So bakit tayo nagtatrabaho? Upang mapunan ang pangangailangan ng ating katawan. Amen. So, sabi dito, iniwan ng babaeng ito ang kanyang hanap buhay. Kumbaga, iniwanan niya, o tinigilan niyang mag-igib ng tubig para siguro sa amo niya o sa alaga ng amo niya. Bagkus, siya ay tinuon niya ang kanyang pansin sa salita ng ating Panginoon. Amen? Yung living water, yung tubig ng buhay. Amen, na kanyang natanggap. Na siguro sa palagay niya na mas mahalaga ito. Kumbaga parang mas importante ito kaysa pa sa ginagawa ko sa oras na ito. Diba? Parang tayo rin mga kapatid, may araw ng linggo, araw ng biyernes. Meron tayong trabaho, minsan meron tayong trabaho. Tulad ko ngayon mga kapatid, meron akong trabaho ngayon, panggabi. Pero, nung sinabi sa akin ni Pastor na mag-share ako ngayong Friday, nag-agree pa rin ako mga kapatid. Kasi sabi ko sa sarili ko, itong trabahong ito, mawala man sa akin, si Lord na ang bahala. Amen. Sapagkat alam ko, siya rin ang nagbigay sa akin ng trabaho na ito. Kaya, kahit na malate man ako, hindi man ako pumasok sa trabaho, pero sinubukan ko pa rin pumasok ngayon mga kapatid. Amen. Mas nag-prioritize ko pa rin yung gawain. Amen. Prioritize ko pa rin makapag-share sa inyo. Amen. Sapagkat mas kailangan natin ito, salita. Amen. Kesa yung kinabubuhay natin. Amen. Mas importante pa rin itong gawain. Diba? Alam natin na kahit na anong mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Basta unahin lang natin siya. Amen. Palakpakan po natin si Lord. At sabi nga dito, dapat maging tulad din tayo nung babaeng Samaritan na ito, na mas inuna niya ang salita ng ating Panginoon, iniwan niya ang kanyang trabaho, or iniwan niya anuman ang kanyang ginagawa, at bagkos siya ay nagtaon doon sa salita. Amen. So sabi niya dito sa John chapter 4 verse 28, then leaving her water jar, the woman went back to town. So iniwan niya lahat ng kanyang ginagawa at siya bumalik sa bayan. Amen. Sunod natin. She told others about Jesus. Amen. She became an immediate witness. Amen. Kung naalala po natin yung preaching ni Pastor nung nakaraang linggo, it's about parang witnessing or ipakita natin sa mundong ito kung anong meron tayo. Diba? Huwag nating ikimkimin o itago lang sa ating sarili. Dapat sineshare din natin ito sa iba. Kasi diba, malay natin, baka merong maambunan o merong sinagan ng liwanag ng salita ng ating Panginoon. At yun na yung seed. Diba mga kapatid? Tulad nga ng ginawa ng babaeng ito, kanyang natanggap ang mabuting balita. Pumunta siya sa bayan, sinabi niya nga dito sa John 4:29, come, see a man who told me everything I ever did. Nalaman ng babaeng ito na yun ang Messiah. Amen? Sapagkat sinabi nito sa kanya kung ano siya nung nabubuhay siya. Amen? Ganon din tayo, di ba mga kapatid? Pinakita ng ating Panginoon, nung tinanggap natin ang salitang ito, pinakita ng ating Panginoon kung anong buhay natin nung nakaraan. At mas pinili natin yung buhay natin ngayon kaysa nung nakaraan. So parang ganon din tayo mga kapatid. Sa babaeng ito. Amen? Iniwan na natin yung buhay natin na luma at pinili natin yung bagong buhay na ito. Yung buhay ng isang Kristiyano. At sabi niya nga dito, her testimony spark curiosity. Amen. Ganun tayo mga kapatid. Hindi man tayo nangangaral sa labas, tulad ng mga ibang denomination, pero sa buhay pa lang natin nakikita na kung ano tayo, kung anong klaseng Kristiyano tayo. Amen. Hindi natin kailangang mangaral. Ngunit, kung ano yung nakikita sa buhay natin, yun na yung nagsisilbing ating pangangaral. Amen?
Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, kung ano yung kinakain natin, kung ano yung ininom natin, kung ano yung ini-intake natin sa ating buhay, yun yung makikita sa atin. Di ba? Kung ini-intake natin palagi ang salita ng ating Panginoon, amen, yun ang mas lilitaw sa atin. Di ba? It will serve as our testimony. Di ba? Lalo na kapag meron tayong pagsubok, tapos sa pagtagumpayan natin, di ba? Hindi natin kailangang sabihin sa marami. Amen. Meron man isa magtataka sa atin na magtatanong siya, bakit parang kailan lang muha ka ng walang pera? Ayan. Umuutang ako sa iyo, pero hindi pa ako mabigyan. O kumbaga, wala pa yung sahod natin, ganyan. O mahina yung kita ng negosyo natin, pero bakit masaya ka pa rin? Di ba? Kasi, doon nakikita, mga kapatid, sa sarili natin kung anong mas ating pinapasok sa ating katawan, sa ating sarili. Amen. Kung mas nangingibabaw yung salita ng ating Panginoon, na ating ini-intake sa ating buhay, yun ang mas makita sa atin. Di ba? Minsan, natutuwa nga ako, nabibless nga ako sa ibang mga kapatiran o mga kapatid na aking nakakasalamuha. Nakaka-bless sila mga kapatid kasi kahit na ganon kahirap ang buhay nila, amen, nagagawa pa rin nilang dumalo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Wala man silang maibigay na material, pero yung presensya pa lang nila mga kapatid, parang blessed na blessed ka na. Amen. Sapagkat ganun na lang yung kauhawan nila. Amen. Sa pagdalo ng gawain. Amen. Yung iba, ang mga kinabubuhay nila, mga magsasaka, mga karpintero, ganyan. Minsan walang-wala sila, pero makita mo sa kanila yung kaligayahan mga kapatid kapag sila ay naka-attend na, nakadalo na sa gawain. Na kahit na naglakad lang sila, ganyan. Ganun ka lakas ang salita, mga kapatid. Na once na atin itong patuloy na isinasabuhay, amen, tayo mas lumalakas. At may iba pang taong makakita na, o mabibless sa inyo na tayo pinapalakas ng salita. Amen. Kaya let's serve ourselves as a testimony, mga kapatid. A good testimony, mga kapatid. Amen. Huwag nating hayaang masira yung testimony natin sa ating Panginoon na kung saan tayo nagsimula bilang isang Kristiyano, kailangan magtapos tayo bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Amen. Huwag nating hayaan na hilain tayo pabalik sa buhay natin. Bagkus pilitin nating lumaban pa rin, mga kapatid. Kung ano man yung pinapasok o binabato sa atin ng kaaway. Amen. At isa pa, sabi dito, many believed in Him. So, ayun na nga, pumunta sa bayan yung babaeng Samaritan na ito, mga kapatid. Amen. At sinabi niya kung ano yung kanyang na-experience sa ating Panginoon. Sabi niya dito, at first, they believed because of the woman's testimony. Una, naniwala yung mga taong ito dahil sa nakitang pagbabago sa buhay ng babaeng iyon. But after hearing Jesus themselves, amen. So, yung mga taong ito, nakita nila yung buhay ng babaeng ito, tapos, kumbaga parang sila ay nahikayat o na-curious. So, dumalo ngayon sila ng gawain, ng Bible study o Sunday service. At doon nila mismo narinig, mga kapatid, kung ano yung salita ng ating Panginoon. Many came to personal faith. Amen. So, parang yun yung magiging dahilan, mga kapatid, kung paano tayo hikayat o makapag-invite. Amen? Sa pamamagitan ng ating buhay. Amen. Kaya kapag nakita na ng ibang tao ang buhay natin, maku-curious yan sila. So once na maku-curious yan sila, sasama sila sa atin, o tatry din nilang umattend dito, makakarinig sila, at kung meron silang binhi, doon kikilos ang ating Panginoon. Amen? Yung, sabi dito, it is not yung
yung relationship natin, hindi sa tao, kundi sa ating Panginoon lang. Amen? Kumbaga, they must have a relationship with God itself. Hindi yung kung gaano kaganda yung pagpupuri. Amen? Hindi. Kailangan makita sa mga taong ito kung ano yung kanilang pagnanais. Amen? At doon kikilos ang ating Panginoon. Amen? At sabi nga niya dito sa John 4:42, we no longer believe, sabi ng mga tao, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves. Narinig nila mismo sa kanilang sarili, ang salita. And we know that this man really is the Savior of the world. Amen. So, kung sa pamamagitan lang, mga kapatid, ng buhay natin, amen, yung tinatahak nating landas, kung ano yung uhaw natin, amen, yun yung mas mangibabaw o lilitaw na liwanag sa atin, mga kapatid. At makikita ito ng mga tao. Amen? Kaya't maging aware tayo, mga kapatid, kung ano ang ating pinipili palagi. Kung ano yung mga choices natin. Hindi naman tayo pinipigilan ng ating Panginoon na gumawa pa rin ng mga bagay dito sa mundo na kailangan natin. Pero kailangan pa rin nating mas mataas pa rin yung ginagawa natin para sa Kanya, mga kapatid. Amen. Sapagkat yung uhaw natin, kapag sa ating Panginoon natin inialay, darating yung panahon na hindi na tayo mauhaw. Amen? Alam natin kung ano yun. At alam natin kung saan yun tutungo, mga kapatid. Amen. At last slide, sabi niya dito, so, what's the spiritual lesson? So, the woman's physical thirst led to a conversation about spiritual thirst. So, sabi niya dito, itong babaeng ito, nung una, nagtatrabaho lang siya. Amen? Dito sa mundo. May ginagawa siya, busy-busy. Pero nung siya ay nasumpungan ng ating Panginoon, nagkaroon siya ng kauhawan spiritually, mga kapatid. Amen. So, nagkaroon siya ng choices. Ng choice. Diba? Nung una yung tinahatahak niyang landas sa sa mundo. Pero nung natahak niya yung landas ng ating Panginoon, siya ay patuloy. Doon na siya nagpatuloy. Amen. Sapagkat yung landas na tinahak niya sa ating Panginoon, hindi siya nakakaranas ng uhaw o hindi siya nakakaranas ng kahinaan. Amen. Ganon din tayo, mga kapatid. Kailangan na yung landas natin sa salita lang ng ating Panginoon. Amen. Yung uhaw natin, kailangan patuloy pa rin na nag-uumapaw o nauhaw sa salita. Amen. Upang patuloy tayong napupuno. Amen. Sabi niya dito, after receiving Jesus' message, she became satisfied spiritually. Amen. Pag tayo satisfied spiritually, hindi na tayo makakaroon ng takot, hindi na tayo magkakaroon ng panghihina, o hindi na manghina yung kalooban natin, sapagkat alam natin kung sino ang nagsusupply sa atin. Amen? Yun yung kapangyarihan ng pag-inom natin ng buhay o nung tubig na binigay sa atin ng ating Panginoon. And immediately shared the good news with others. At kapag tayo'y patuloy na nadiligan ng salita ng ating Panginoon, syempre, ito ay mapupuno ng mapupuno. Amen. At kapag ito ay napuno ng napuno, syempre, nakakatanggap tayo ng blessings, blessings after blessings, grace after grace, at doon, hindi na mapipigilan kung ano yung buhay na pinapakita natin. Amen. Kapag yung salita ng ating Panginoon ay napuno sa ating buhay, makikita ito ng ibang tao. Amen. At it's a good thing, mga kapatid. Mas maganda na ito ang makita ng ibang tao kaysa yung buhay natin na hindi maganda. Amen. So the story shows that Jesus offers living water. Amen. Which is eternal life and a restored relationship with God. Amen. So,
to all people regardless of their background, ethnicity, or past. Amen. So, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, kailangan natin patuloy na magkaroon ng kauhawan sa salita. Amen. Upang tayo'y magkaroon ng buhay ng walang hanggan, lakas, at kapag tayo man ay manghina, andyan pa rin ang ating Panginoon na sasalo sa atin. Amen. He can restore everything. Even broken family, broken relationships, heartaches, pains, mga kapatid. He can restore everything as long as we call to Him. Amen. Iibigay lang natin, ialay lang natin lahat ng ating buhay ng buong buo sa Kanya, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan. Amen. So naway, sa gabing ito, mga kapatid, napaalalahan ng tayo pagdating sa uhaw. Amen. Hindi lang tayo nauhaw sa tubig, na physical na tubig dyan, o nauhaw sa gawain, sa fellowship, bagkos mas mauhaw tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat ito ang mas makapagbibigay sa atin ng lakas. Amen. Sa mga susunod na pagsubok. Amen. Kaya mga kapatid, maraming salamat muli sa gabing ito. Amen. Sa mga nakikinig sa live streaming, naway patuloy po tayong manalangin at magpanalanginan sa isa't isa, mga kapatid. Amen. Sapagkat wala tayong ibang mapagkukunan ng lakas kundi sa bawat isa lamang at sa ating Panginoon. Amen. At maraming salamat sa gabing ito, mga kapatid. Tayo po magsitayo lahat. Amen. At tayo po muling yumuko at manalangin sa ating Panginoon at hingin muli ang ng pasalamat ang oras na ito. Amen, Lord Jesus. Maraming salamat po muli, Lord, sa simpleng mensahe po na inyo pong binigay sa amin pa noon sa gabing ito. Naway kahit papano ay mapunan ang uhaw ng bawat isa, mga kapatid. Mapunan ang pangangailangan ng bawat isa at malaman na kayo ang aming buhay na Diyos na patuloy na magpo-provide ng aming pangangailangan, O Lord. Alam namin sa panahong ito ay mahirap, Panginoon. Sobrang hirap pa rin. Amen. Ngunit hanggat andito ang inyong biyaya, Panginoon, hindi po kami susuko. Hindi po kami mag-give up, Panginoon. Pagkos kami ay patuloy na magsisilbi sa inyo, Lord Jesus, ialay namin ang aming buong buhay, ang aming buong lakas, ang aming buong suporta sa inyong gawain, sa inyong salita, Panginoon Lord, sa aming mga mangangaral, O Lord Jesus. At Lord, muli sa gabing ito, Panginoon, naway ang aming mga kapatid ay patuloy na magkaroon ng init, Amen, Lord Jesus, ang kanilang buhay, ang kanilang spiritual na buhay, O Lord Jesus. Naway patuloy silang palakasin ng inyong salita, O Lord, at huwag panghinaan ng loob, bagkos patuloy na magtiwala sa inyo at sa inyong salita, O Lord Jesus. At Lord, muli sa gabing ito, Panginoon, kung sino man po, Panginoon, ang mga tao o kapatid na may mga kahilingan, pa Lord, naway niyo po itong tugunan, O Lord Jesus. Alam niyo po ang kanilang puso't isipan, pa Lord, ang kanilang nais, Panginoon Lord. Naway inyo pong punan at tuparin ang mga kahilingan ito at naway magsilbi itong kalakasan sa kanilang spiritual na buhay, O Lord Jesus. At Lord, muli sa gabing ito ay hinihingi po namin ang muling pasalamat sa inyo, pa Lord. Naway inyo po kaming pangingatan muli. Amen. Sa aming paghiwa-hiwalay, O Lord Jesus. At Lord, ito po aming dalangin, samot dalangin pa noon, Lord Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Amen, amen. At binabalik ko po na po sa ating pastor, aming pastor. Amen. 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 Alam nyo sa ngayon, sa part ng Europe, maraming namamatay because of heat wave. At ang sabi nila, makakaranas tayo ngayon ng super El Nino. Ito yung panahon na naulit in the history na may ganito muling mangyayari. Kaya
yung ulan, magpasalamat tayo sa ulan kasi matagal tayong walang ulan eh. Di ba? Nanunuyo yung lupa. Kailangan talaga ng hindi lang ulan. Kung kailangan, baha, mas maganda pa. Takot tuloy kayo. Di ba? Pero ibig sabihin lang, mga kapatid, tingnan nyo, sabi ng scripture, kaya ko sinabi yung ganito. Okay? May sinabi kasi sa scripture, ganito eh. May dagdag ko lang, total, umuulan pa naman, di pa tayo makauwi. Upo muna kayo. Upo muna tayo sandali. Ganda kasi itong message na ito thirsting for life. Dito po sa Isaiah chapter 44 verse 3. Tingnan natin. Isaiah 44 verse 3. Anong sabi diyan? Tungkol din sa thirst Sabi dito, for I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. O, tingnan nyo. Tatlo ito. May dagdag ko lang. Tatlong bagay ito. Okay? Sabi rito, I will pour water upon him that is thirsty. Sino yun? Tao yan. Tao yan, di ba? Alam mo sabi sa Biblia, blessed are those who are, Matthew chapter 5, do hunger and thirst, because they will be filled. Hindi sabi ng Panginoon na lumapit kayo sa aking mga sakdal. Lumapit kayo sa akin na busog. Hindi. Yung mga gutom at uhaw. Pag sinabi nating nagugutom ka, that means to say, if there is a hunger, okay, there is food. Tama? Kasi kung wala kang desire kumain, ibig sabihin wala kasing kumbaga, yung hinahanap mo ng katawan mo, that means to say, meron nyo. Kaya sabi nga doon sa Book of Psalms, diba? Sabi doon na the deep call it to the deep, and the deep responds. If there is a deep calling, there is a deep to response. So, kaya ka nagugutom kasi may pagkain. Kaya ka nauuhaw kasi may inumin. Kinakailangan mo minom. So, sabi nito, to him who are thirsty, sila yung pupunuin. Pag hindi ka thirsty, hindi ka talaga, di ba, magkakaroon. Amen. Kaya yung mga, sabi nila na hindi masarap yung pagkain. Ino-offeran mo ng beef steak, hindi masarap. Di ba? Halimbawa, ino-offeran mo ng pagkain yung isang tao. Halika, kain ka, beef steak. Yeah, beef steak, ang sarap. Sabi niya, ay, hindi masarap yan, sabi niya. Kaya pala hindi masarap kasi kumain na siya ng kamote. Busog na. Kaya, kahit anong sabihin mong masarap, wala nang gana kasi hindi na siya gutom. Busog na siya ng ibang pagkain. Di ba? So, sabi rito, yung thirsty lang ang makakainom. Di ba? Pero pag wala talagang desire sa puso niya na uminom, hindi talaga mabubusog yan. Pagkatapos sabi doon, and the floods. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi lang dew, hindi lang rain, floods ibibigay ng Panginoon. That means to say, abundant blessing. Di ba? Hindi lang yung hindi napalambot yung lupa. Yung bitin yung tubig, yung ulan. Kinakailangan talaga at least talagang umaapon ng konti yung tubig para yung lupa ay lumambot. Sabi dito, floods upon the dry grounds. Lalo kung tigang na tigang. Kailangan talaga na yan ay malubog sa tubig para lumambot, para mapagtaniman ng binhi. Amen? Yan ang purpose ng ulan Para ihanda na yung lupa para mapagtaniman ng binhi.
Kailangan talaga ng maraming tubig para yung tigang na lupa. Tingnan nyo, ang lupa kailangan din niya ng tubig. Ilang porsyento ang tubig sa lupa? 70? 60 to 70? So kailangan din ng katawan din natin ang tubig ng, di ba? Ang katawan daw natin, 60 to 70% din ng tubig niya. Kaya pag hindi ka uminom, na-dehydrate ka, no? Di ba? Mamamatay ka. You see, sabi nga nila, pwede kang mag-survive ng walang pagkain, ng halos walang, ng walang pagkain, okay, ng isang buwan. Okay? Pero may tubig ka, ah. Pero baliktarin mo, no? Pag wala kang tubig, sabi nila, di ba, baka isang linggo lang. Di ba? Madidehydrate ka na, mamamatay ka. So, mas mahalaga yung tubig. No? Nasabi rito, floods upon the ground. And then pagkatapos, mula sa katawan, sa tao, pagkatapos pumunta sa lupa, pagkatapos pumunta dun sa kaluluwa. Kaya sabi niyan, and I will pour my spirit upon thy seed. Sa soul na po yan. Yung seed na yan, yan yung soul. And my blessing upon thine offspring. So, kapag po wala talagang totoong baptism of the Holy Ghost yung kaluluwa, wala talagang mararanasang thirst yan. No? Wala talagang thirst yan. Lahat alibay, lahat hadlang. Konting ulan, hindi mo na makikita yan. Alam mo na, hindi susupot yan. Hindi sisipot yan. Di ba? Kasi ulan lang, alam niya. Di ba? Takot nga kasi, di ba? Pero pag may desire, kapag po mga kapatid talagang ang puso nagugutom, nauuhaw, walang dahilan. Amen? Kung kaya rin lang, walang dahilan. Amen. Praise God. Talagang magkakaroon talaga ng paraan yan. Okay? Para mga kapatid, makarinig lang, makatanggap ng salita ng Diyos. So, sabi rito, although ang invitation para sa lapit, any man thirst, pero alam po naman natin yung man na yan, hindi naman lahat ng tao, hindi naman whosoever will eh. Whosoever will, ibig sabihin din lang yan, isa rin lang ang ibig sabihin yan. Yung may mga binhi din yan. Yung if any man, yung whosoever will, di ba? Bride din lang naman yan eh. Yung may binhi din naman ang tinutuko dyan eh. Kasi sila lang naman talaga ang magkakaroon ng malalim na kauhuman para sa Panginoon. Okay, kaya ang ganda kanina nung sinabi kanina na lahat ng bagay sa mundo could not satisfy us. Totoo yun. Yung tinuturing ng tao na yun ang kinauuhawan nila, yun ang talagang doon sila na-obsess. Pagdating ng panahon, magsisisi din sila kasi hindi rin naman nila madadala yung bagay na yun. Eh. Tama? Isipin nyo na lang, nasa gitna ka ng disyerto. Ang init-init, uhaw na uhaw ka na. And it's between life and death. Life and death na. Talagang ikamamatay mo na kasi nasa gitna ka ng disyerto. At ang pag-asa mo na lang, isang basong tubig. Isang basong tubig. Yun lang ang makapagsasalba sa buhay mo. Ngayon, kung ikaw may bigyan ng ginto, kumpara sa tubig, anong pipiliin mo? Aanhin mo yung ginto, mamamatay ka na. Aanhin mo yung pera, mamamatay ka na. Aanhin mo yung mga bagay na. Ang makapagliligtas lang sa iyo, isang basong tubig. Di ba? Kaya tingnan nyo, pagdating sa panahon ng buhay natin, katulad ng mayaman na yon, di ba, inuna niya yung kayamanan, yumaman nga siya, pero pagdating niya dun sa kabila, anong hinanap niya? Tubig. Pwede ba na ilagay niya sa dila? Mainit dito. Anong hinanap niya? Tubig. Yun ang kanyang tinanggihan, si Lord. Siya yung fountain of living water. Kaya mga salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi alam natin, minsan, akala natin yun ang mahalaga na yung mga bagay sa mundo. Doon tayo na-obsess. Pero ngayon, iba na ngayon ang ating pong kinauhawan. Uhaw na tayo sa fellowship,
Mauna tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Kapag may gawain, doon tayo masaya. Yun ang ating pong pinananabikan. Amen. Praise God. Sarah, before we close, pwede ba natin abitin yung as the deal? Brother Carlos, meron ba tayo prayer request? Let's all stand. Tumayo po tayo lahat. Tama-tama. Meron pa tayo 5 minuto. 5 minuto para manalangin. Sama mga prayer natin. Bukas ay magkakaroon ng ministers meeting pala dito. Nasama natin yung ministers meeting bukas. Meron ba tayong prayer request? Wala. Dito sa atin. Dito sa atin. Sa mga family natin, sa loved ones natin. Any prayer requests? Praise God. As we sing this song, as the deer panted for the waters, so my soul longs after you alone, you alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone, yes, you alone are my heart's desire, and I long to worship you, to worship you. You're my friend, and you're my friend, and you are my brother, even though you are a king. Amen. I love you more. I love you more than any other, so much more than anything, Yes, you alone, are my strength, my shield. To you alone make my spirit yield. Oh yes, you alone are my heart's desire, and I long to worship you, to worship. Let's sing the last stanza. I want you more than gold or silver. I want you more than gold or silver. Only you can satisfy. Yes, you alone. Oh, you alone are the real joy giver. Yes, God. And the apple of my eye. Well, Lord, my eyes. See it again for the last time. You alone, oh God. Oh, you alone are my strength and my shield. To you alone
God. You alone are my heart desire. Desire and I long to worship you. Yes, I long and I long to worship you. Oh, I long to worship you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, Father God, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, Lord Jesus. Oh God, you are the living fountain. Oh God, ikaw lang, Panginoon Diyos, ang aming kinauuhawan. Ang iyong mga salita, Lord. Sa iyong presensya, Panginoon Diyos, nais namin magbabad. Oh God, ang mababad sa iyong presensya, yan ang aming, Lord God, laging kiling, Lord, at dalangin. Hallelujah. Ayan mo, Panginoon Diyos, na kami ay patuloy na magpakitianod, Panginoon Lord, O God, sa iyong Espiritu Santo. Because in your presence, O God, there's joy. In your presence, Lord, hallelujah, there's true, Lord God, hallelujah, happiness, satisfaction, Panginoon God. In this word, God, alam namin, Panginoon, lahat ng bagay na narito sa mundong ito, pagdating ng panahon, lahat ng ito, Lord, ay mapupugnaw ng isang matinding apoy. Lahat, Lord, mawawala. Gayon pa man, Panginoon, Lord God, alam namin, Panginoon, Lord God, na may kayamanan kami. Meron kaming hawak ngayon, Panginoon, na kailanman hindi mawawala. Kailanman, Panginoon Diyos, hindi magmamaliw. Itong Lord God, itong kayamanan namin, Panginoon. Ang salita mo, Lord, ay parang pilak, parang ginto sa amin, Panginoon Diyos. Ito'y napakahalaga, Panginoon. Ito yung tanging kayamanan namin, Lord. Alam namin, Panginoon Diyos, na madadala namin, Lord, maging sa kabilang buhay. Oh God, wala na kaming ibang pinakanalasa, wala na kaming ibang pinaghahangad, Panginoon Lord, kundi, Panginoon Diyos, ang laging kumain ng tinapay ng buhay, uminom, Panginoon Diyos. O God, mula doon sa bukal ng buhay. Nalalam namin, Panginoon, lahat ng bagay sa kamunduhan ay pakunwari lamang. Lahat ng bagay sa kamunduhan ay pansamantalang kaligayahan lang ay dinudulos sa amin. Ngunit, Panginoon, Lord God, sa iyong presensya, Lord God, oh God, hindi ito walang patid, Panginoon, Lord, na kagalakan. Unspeakable joy, full of glory. Hallelujah. Kaya nais namin, Panginoon, Lord, na laging, hallelujah, laging mapuspos ng iyong banal na Espiritu. Uminom lagi, Panginoon, God, sa tubig ng buhay. Kumain ng iyong mga salita. Oh God, hallelujah. Only you, Lord, can satisfy our soul. Hallelujah. Maraming mga tao, Lord, mali ang kanilang kauhawan. Ang hinahagan nila, Panginoon, ay pansamantalang kaligayahan lang. Hindi magtatagal. O God, mapapawi. Pero, Panginoon Diyos, God, kayo lamang, Panginoon, ang bukal ng buhay. Na pag ininom namin, Panginoon, Lord, aapo sa aming kaibuturan ng kagalakan, ang kapayapaan, Panginoon, ang totoong kaligayahan, Panginoon, na hindi dinulot sa amin ng sanlibutan ito. Maraming salamat, Panginoon. Oh God, mula nung natagpuan namin kayo, Lord God, hindi na kami naghagad pa ng anumang bagay sa mundong ito. Dalalam namin, Panginoon God, heaven and earth will pass away, but your word will never pass away. Alam namin, Panginoon Lord, kayo, Lord na God, hallelujah, kayo ang mahalagang bagay sa buhay namin. Wala nang iba, Lord.
Oh God, you are the real joy giver. You are the apple of our eyes, oh God. Kaya Lord God, hallelujah. Maraming salamat muli for reminding us, Lord, tonight, knowing that you are the only one that could provide that water. They rejected it, Lord. You said it in your word that they have rejected the living fountain of water. But to us, Lord, hallelujah, wala nang ibang mahalagang bagay sa amin, Panginoon, kundi makainom ng tubig na nagmumula sa bukal. Fountain of life, oh God. Salamat, Panginoon Diyos. Salamat, Lord. Ang aming mga kaluluwa ngayon, kailanman hindi na manunuyo, hindi na mauuhaw. Dahil kayo, Lord, ang pumupuno. Only you, Lord, supply, Lord. Hallelujah. Every need in our lives. Salamat, Panginoon. Sa gabing ito, Lord, bagamat hindi man namin ma-express ang mga pangangailangan namin, I know, God, that you know every need right now. Ang mga spoken requests, Lord, God, ng bawat isa. Lord, I pray that you, God, hallelujah, touch every need, answer every prayer, Lord. O God, mula dito sa visible audience, Panginoon, na kasama ko ngayon, o God, at maging sa mga nanonood ngayon, kung may mga kapatid man kami ngayon, Lord, nasa banig ng karamdaman, pagalingin niyo po sila, Panginoon, Lord. O God, may kapatid kami ngayon, Panginoon Diyos, God, kailangan niya ng Lord, kalakasan, spiritually, Lord. O God, bigyan niyo sila ng refreshing ng iyong Holy Spirit. Palakasin niyo sila, Lord, God. Give them direction and guidance, Panginoon. Kung kailangan nila, Panginoon Diyos, God, hallelujah, ang malinaw na direksyon, kung anong kalooban mo, Lord. Ama, sa gabing ito, kayo, Lord, ang magbukas ng iyong salita, magbukas ng kanilang kaisipan, Panginoon, at makita nila kung anong perfect will mo, Lord, sa kanilang mga buhay. Oh, Jesus, hallelujah. I know that you have purpose in every way, God. All things work together for good pa rin. Ang buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Sometimes, Lord, nagtatanong kami, Lord, bakit nangyayari ang mga bagay na ito, Panginoon? Hallelujah. Sometimes, oh God, in our human reasoning, Lord, God, bakit kami pa, Lord? Dami namang maaaring dyan, Lord, makaranas sa mga pagsubok na ito, pero bakit kami, Lord? But God, Lord, hallelujah. Wala po kami dapat gawin, Panginoon Diyos, God, kundi magtiwala pa rin sa iyo. Keep trusting you, Lord, God. Bagamat hindi pa namin nakikita ngayon kung anong layunin mo, Lord. Pero, Panginoon Diyos, God, nagtitiwala kami sa iyo, O God, umaasa kami, Panginoon God, na itatawid mo pa rin kami dito sa mga bagay na pinagdadaanan namin sa buhay na ito. In our family, O God, hallelujah, kayo, Diyos, O God, ang magpalakas. Kayo, Panginoon Diyos, God, ang gumawa ng way. Kung may mga bagay, Panginoon Diyos, na parang tingin namin, parang napakahirap, Lord God, na malagpasan. O God, gayon pa man, Panginoon, wala imposible sa iyo. Kaya mong baguhin ang puso ng tao, kaya mong palambutin ang matigas na puso ng tao, baguhin ang kanyang pag-iisip, Lord. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, God, na walang imposible sa iyo. So we just commit everything, Lord, into your hand tonight. Maraming salamat, Panginoon Diyos, God. Hallelujah. Oh God, we trust in you, Lord Jesus. And we claim every prayer, request, God, to be answered right now in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. May your protection be upon us, Lord, upon our family. Oh God, kayo, Panginoon Diyos, na God, mag-bless sa bawat isa ngayong gabi. As we give you all the praise, we give you all the glory. Sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo, at nito, Diyos, ay aming pong tinataas sa iyo at pinapasalamatan. Amen. And amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. So, bukas, ating tawag dito, ministers meeting bukas.
Praise the Lord. So as we close, hindi tayo maging kumpletong gawain kung wala pong offering. Mag-offering muna tayo sa Panginoon. Okay? Ulitin natin mga kapatid, yung Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Jireh, my provider. You are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. You're my healer. By your stripe, I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me to supply all my need. You're more than enough. You're more than enough. Yes, more than enough. More than enough for me. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Pray natin ang ating offering. Brother Jerome. Let's bow our heads, brothers and sisters. Yes, Lord, kami muli, Lord God, lumalapit sa oras to, Panginoon, Lord. Lord, papasalamat muli kami, Panginoon, sa inyo, Lord. Lord, binahagi na salita, Panginoon, namin napakinggan, Panginoon, Lord. Tunay nga siyang, Lord, kami, Lord, napawi ang aming mga kauhawan, Panginoon. Naway, Lord, patuloy, Lord God, ang bawat sa Lord God, na magsiuhaw, Panginoon, sa inyong salita, Lord God. Lord, magsigutom, Panginoon, sa inyong salita. Lord, believe, Panginoon, na Lord, din niyo po bibigo ng bawat sa Lord God na bawat punta namin, Panginoon, sa inyong gawain, Panginoon, Lord, kami po, Lord, inyong papainumin at papakainin, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon. Lord God, muli, narito po ang aming kupot handog, Lord God. Naway bless mo, Lord, ang aming offering, Panginoon. Naway, Lord God, magamit, Panginoon, sa kakalago ng inyong gawain, Panginoon. Lord God, muli, Panginoon, inihiling namin, Panginoon, ang inyong Lord, guidance and protection muli sa bawat sa Lord, sa aming pag-uwi. Naway, Lord, makarating po kami ng maayos sa kanya-kanya tahanan, Panginoon. And Lord God, muli, binabalik namin ang lahat ng kapurihan at pagsamba sa iyong matamis na pangalan. Panginoong Isu Kristo, natin po magsabi ng Amen. Praise the Lord. Magkamayan tayo sa bawat isa. Say, God bless you.